Na-late na pala ako nagising ngayon kasi napuyat ako kakabayli kagabi. Fiesta kasi sa kabilang barangay kagabi, kaya napuyat din ako ngayon. Kaya pagising ko wala na yung mga kasama ko. Lumabas pala ako ng bahay para tingnan ko nasan yung mga kasama ko. Andito nga nakatambay sa terrace si Mami. Kanina pa daw siya dito nagkakape. Pinagmamasdan lang daw niya si Lola na nagdidilig ng halaman. Tinawag ko nga si Lola dyan, sabi ko alis kami. Sabi naman niya not today daw. Chawot. Sunod ko nga hinanap dito sa bahay si Mama. Andito nga daw siya sa likod ng bahay naglalaba. Naubusan na din kasi kami ng damit na susuotin. Kaya naglaba na daw siya ngayon. Tinulungan ko na nga siya sa pagbubamba ng tubig. Wala na kasi ako ng bag dito sa bahay. Baka palayasin na nila ako. Isabay mo pa yung late na ako nagising. Pero idadamay ko na din dito sa vlog yung ate ko kasi late din siya nagising ngayon. Nauna lang sa akin ng 1 minute. Pagkatapos nga pala makapaglaban ni Mama, naligo na din ako. Naubusan na din kami kasi ng grocery dito. Kaya kailangan na din namin bumili. Sa mga oras nga na naghihintay muna kami. Wala pa kasi maghahatid sa amin. Kaya habang naghihintay, naayusan muna ni Mami si Lola. Eto nga sila, pares pa sila ng damit na suot. Ang tawag kaya niya, charot. Charot, oo. Ikaw nga lang, sabi mo yung charot. Sabi mo, charot. Charot. Alis na tayo lang. Makalipas nga ng ilang oras na paghihintay, andito na yung maghahatid sa amin. Eto pala yung ginamit namin. Kasi 3 oras pa yung biyahe namin. Medyo malayo din pala yung mga bilihan dito. Kaya kapag nakakalis kami, sinusulit na din namin. Eto palang una namin pinuntahan. Pinag-ipunan ko din to bago kami umalis ng Pampanga. Nasira na kasi yung ref ni Lola. Kaya minsan kapag nag-i-stock siya ng pagkain, nasisira lang. Kaya kailangan niya na talaga ng refrigerator. Etong unang pinuntahan nga namin, ito na daw yung gusto niya. Ayaw niya na daw maghanap ng iba. Ikaw na daw yung gusto niya para sa akin. Charot! Na makapili na nga kami ng ref para kay Lola. Pinatest din namin dito kung gumagana. Ang bilis nga lumamig sa loob. Sa sobrang lamig, pwede nang gawing aircon to sa loob ng bahay. Chawot! Sa mga oras nga na nag-uumpisa na akong tumawad dito. Baka kasi pag hindi ako pinatawad dito, di na ako makauwi ng Pampanga. Chawot! Pagkatapos nga namin makabili ng ref, diretso naman kami dito para kumain. Nag-aaway na din kasi mga bulati ko sa tiyan. Kaya sabi nila sa akin, kumain na daw kami. Kasi kung hindi daw kami kakain, ako na daw yung kakainin ng mga bulati ko sa tiyan. Maghanang oras na din kasi to. Di pa din kami nakakapagtanghalian. Kaya naganap na lang din kami ng malapit na makakainan para makakain na. Shoutout ko na din pala yung mga crew na nandito. At saka yung mga nandito sa labas. Diretso na muna nga pala kami dito sa loob para makapamili na. Naubos na nga din pala yung pera ko. Kaya si ate munang bahala dito sa grocery. Yung mga bibilin pala namin dito yung stock para kay Lola. At saka ibang kakainin para sa mga natitirang araw namin dito sa probinsya. Ilang araw pa kami kasi dito. At habang pinagmamasdan ko nga itong magkapatid tsaka si Lola. Natawa ako dyan kasi kahit pa paano nakakabawi na kami sa kanila. Dati kasi talaga hindi kami makapunta dito. Sobrang layo din kasi ng lugar talaga ni na Mama. Tapos ang mahal pa ng pamasahe. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord sa mga blessings. At yung binibigay niyang blessings, nagiging blessings din sa iba. At syempre para sa inyo na din. Sa walang sawang support niyo sa akin. Nang matapos na kayo makapamili, dumiretso na din kami sa counter para makapagbayad na. Shoutout ko na din pala si na Kuya kasi wala daw sila cellphone. Na makapagbayad na kami sa counter, uuwi na din kami. Medyo malayo pa yung biyahe namin. Di pa kami nakakauwi pero sobrang pagod na ako. Pero si Lola di napapagod. Na-checkpoint pala ako dito sa loob ng mall. Kaya medyo natagalan pa bago kami makauwi. At pag-uwi nga namin, ito rin nahambal ni Lola. Hambal mo lang. Salamat kayo din. Natagan niyo kami. Ayun lang. Bye-bye!